What's up everyone, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. And as you can see guys, nasa airport tayo. I'm really excited for this entire travel natin or entire trip natin guys. This will be my second international flight this year 2024. Syempre huwag natin patagalin pa. We are going to explore Hong Kong and Macau! We are going to explore Hong Kong and Macau. You heard it right, Hong Kong and Macau. And by the way, medyo pabalik-balik na rin naman ako sa Hong Kong guys. And again, before, hindi pa naman ako nagbablog. But since nagbablog na tayo and mas feel kong i-documents lahat ng mga nangyayari sa atin, mga travels natin, para dahil may mga guides kayo on your next travel, of course. Ayan, excited akong bumalik ng Hong Kong and magiging first time natin sa Macau. So watch out for our Macau's vlog. I just arrived here sa Hong Kong International Airport, Terminal 1. Mismong sa arrival lang. So we will gonna pass through the immigration first, claim our luggage, and then our first stop, our first destination here in Hong Kong. For today's video, we are going to Ngong Ping, Lantau Island. So syempre guys, yung mga step-by-step immigration process natin sa NAIA, hindi ko na syempre ikukwento kasi for sure naman napanood yun yung mga ibang vlogs natin. But if you haven't watched any of my international travels yet, I'll post the link na lang below para at least may ideas kayo dun sa mga step-by-step guide na binigay ko, yung mga things to do before your flight or experience natin during the immigration and yung mga questions. So time check guys, it's currently 9 AM. Wala namang time difference ang Pilipinas and Hong Kong. So ayan, I'm really excited again. Sobra. Alam niyo naman basta pag travel. So pag hinihintay nyo, let's go! After ninyong maklaim your luggage ninyo guys, dito kayo mag-exit sa pinaka-arrival hall. And if you purchase any ticket, any voucher sa Klook at dito sa arrival hall, yung inyong pickup venue, dito lang siya guys sa booth A13, yung OBS. Like me, nag-purchase ako ng Octopus card with preloaded 50 Hong Kong dollars using my promo code Mark Paragas. And you can use my promo code as well. And you can get an instant 3% off sa lahat ng activities and 5% off to any hotels. And guys, if you are going to return it and meron pang laman yung mga Octopus card niyo, don't worry because as you can see, kapag na-return nyo siya, mari-refund kayo lahat. But with a fee, of course. Laking tipid ng Octopus card guys kapag nandito kayo sa Hong Kong kasi yun na yung nagiging mode of payment ng mga tao dito, and especially syempre mga turista, dapat tayo yung mag-a-adjust. So that's the reason why it is a must to get an Octopus card. So now again, ang first stop natin is to go to Ngong Ping, Lantau Island. So by the way guys, the reason why I have decided na mag Lantau Island or mag Ngong Ping kasi dumating tayo dito around 9 AM and ang check-in normally sa mga Airbnb, sa mga hostel or sa mga hotel around 2 PM to 3 PM. So sobrang haba pa nung time nung nasasayang. So why not, let's start our day with a tour and let's explore Ngong Ping. So ang gagawin natin is from airport, magbabas tayo guys going to Tung Chung Station, and doon na mismo yung entrance ng cable car going to Ngong Ping. And then tuturo ko na sa inyo yung guide again step by step kung paano pumunta doon from airport, para naman kung mga ganitong oras lang din kayo guys darating dito, sobrang sayang yung time kung saan kayo pupunta. Pwede kayong pumunta na sa inyong mga hotel. Normally naman sa Tsim Sha Tsui let kayo mag-check-in. Well, around 1 hour kung magbabas kayo from here. Ang Ngong Ping guys, andyan na oh. Parang 5-minute bus ride lang siya guys. So I've decided na sobrang sayang kung pupunta pa tayo doon, mag-early check-in, iwan yung luggage, just babalik. So ang gagawin natin, may luggage ako,
iiwan natin siya guys. May mga locker services na ino-offer si Citygate doon sa Tung Chung Station. So doon natin iiwan yung luggage. Then we're gonna start our tour going to Ngong Ping. So by the way guys, kapag nandito na kayo sa arrival, nandito na yung mga ATMs, nandito yung mga booth kung saan nyo i-claim yung inyong mga pocket wifi, mga octopus card, and then nandito na rin yung airport express. Yan yung easy way to go to Hong Kong City. But syempre, medyo hindi man siya pricey. Tama lang siya kasi mabilis naman kaysa magbabas kayo. So ngayon guys, hanap lang tayo ng ATM. Ayun, meron ditong Bank of China. Mag-withdraw tayo para may panggastos tayo paglabas natin dito sa airport. And kung gusto nyo mag-withdraw dito guys, gusto nyo nang walang charge, GoTime and then GCash I think. Pero I haven't tried the GCash. Pero yung GoTime kasi na-try na namin sa Taiwan ni Shane. And it works well, walang charge. So ayun, yun pa rin naman yung gagamitin ko ngayon para hindi na tayo mahirapan. So guys, ito yung kanilang add value machine. So ito yung octopus card natin. And gagawin natin, magta-top up tayo. Magdadagdag tayo ng amount. First is insert your octopus card. Iyan. So makikita nyo dito. Tapos lagay nyo na dito yung inyong money. Wait for the green. Ibig sabihin pwede na ulit kayo maglagay. So 200 lang Hong Kong dollars. Tapos biglang okay na. Tapos 10. So 250. Tapos ito na yung card natin. Ito yung mga machine naman kung gusto nyo mag-inquire kung magkano pa laman ng inyong mga octopus card. Diba? Napakataray dito guys. Oh, look, 200 yung in-load natin. Tapos yung may laman na daw siyang 50. Hindi kayo maliligaw dito sa airport pa lang. Just make sure guys na you follow the signs. Maraming signage dito. Maraming instructions. Kailangan nyo lang intindihin. So yun. Katulad yan, follow the signs. So this way guys, going to the city. And ang gagawin natin is magbabas tayo from here sa airport going to Tung Chung Station. And guys, sobrang laking sign. Ewan ko lang kung maligaw pa kayo. Ang sasakyan nyo from airport, kung gusto nyo pumunta ng Tung Chung is S56 or S1. Follow the signs dito. So guys, again, kapag pupunta kayo sa ibang lugar, actually, itong araw na to guys, sobrang maingay yung issue na meron sa Thailand ngayon regarding mga trans Pinay at saka mga ladyboy ng Thai. So masasuggest ko lang guys, huwag kayong maging pasaway sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kasi tandaan nyo, turista kayo, dayuhan kayo, kayo yung mag-adjust. A few moments later. So guys, nandito tayo sa basement 3 ng Citygate Mall. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nyo iiwan yung luggage ninyo. Papakita ko na lang yung area later. So, syempre select the language, English. Store muna tayo. Then, agree. Tapos, large bag kasi tayo. Dalawa yung iwan ko. Tapos, confirm. Set a password, 6-digit. Next, price is, syempre, octopus card. Door 369. Okay, so malapit lang dito. So guys, ito yung itsura ng locker storage dito, yung service na meron kay Citygate Mall. Nasa basement 3 tayo. So bali ang basement 3 and basement 2 guys, ay ang ino-offer nila is small and large luggage. Kung medium yung luggage ninyo, doon kayo sa mismong Ngong Ping cable car starting point. Meron dong luggage service din for medium luggages. So guys, we are done mag-store ng luggage. So nasa basement 2 tayo, tapos pero doon tayo nakapag-store sa basement 3. And syempre, naiwan na natin yung luggage natin. We are ready to explore Ngong Ping Village. Ngong Ping Village. So nandiyan lang siya sa labas guys, yung terminal, starting point going to Ngong Ping Village at magka-cable car tayo.
At saka ang kinuha lang pala natin guys ay standard cable car. Hindi na tayo nag-glass cable car kasi nakapag-experience naman tayo ng glass cable car sa Taiwan. Kung napanood yung Taiwan vlog namin ni Shane. And ang temperature pala dito guys, ang ground temperature ay 24 degrees Celsius. Siguro ito yung masasabing Baguio feels kasi papawisan ako. Unlike sa Taiwan talaga guys, hindi ka talaga pagpapawisan. Sobrang lamig. So we're heading out and follow the arrow kasi may mga nakikita kayong arrow na yan. Ay, umaambon siya guys, umaambon. Wait lang. Since umaambon, syempre mukhang hindi natin may enjoy yung Ngongping, Ngongping? Hindi natin may enjoy yung Ngongping village guys kasi nga umaambon. Wait, let's think about it. Yes. Nakikita niyo yung blue? Ayan, yun yung pataas or paakyat going to the starting point ng cable car. Medyo may light rain shower dito ngayon sa Tungchung and hindi natin sure guys kung may enjoy natin ng Ngongping village since open area siya. Tapos medyo umaambon. Hindi talaga natin may enjoy. So, wait lang. And guys, malamig in fairness, masarap yung hangin. Pero hindi natin sure kung hanggang anong oras itong ambon. 1 hour later. Ayan, mukhang magiging okay ang panahon. So, sige nga guys, maganda na lang tayo mag-Ngongping. So by the way guys, after itong clip na to, kapag nakita nyo na ako nasa pila na ako, then okay. Pero pag hindi, nagja-shopping na tayo dito sa City Gate. So anyway, kasi kakatapos na ng Chinese New Year nung last month, Feb. So dito kasi sa Hong Kong, extended yung mga discounted items nila tsaka mga sales. So bubili lang ako ng Pocari Sweat guys for 12 Hong Kong dollars. So sige, nakapag-decide na ako. Yung Ngongping round trip pala natin guys na standard cable car lang ay may kasamang meal. So ang gagawin natin, tambay na lang tayo dun sa kakainan natin. Tapos check natin kung mawawala tong ulan na to or yung ambon na to. Dito, ayan, meron silang announcement na medyo foggy nga daw. Yung visibility nyo medyo slow, hindi slow, low visibility. Pero check pa rin natin. Hello. Hello guys. Welcome to Ngongping. Ang taray, di ba? Parang mga sumingit lang sila. Mga sumingit. Para-paraan. So anyway, let's be kind, di ba? Dapat na tayo. Friendly tayo. Kahit ano pang lahi yan. Huwag natin dalhin yung pagiging ano natin, Pinoy na asal sa ibang bansa. Sa iba guys, ang tila ng Klook and then sa tila ng dito pala mag-purchase ng ticket. So I would suggest mag-purchase na kayo sa Klook, discounted na siya, plus hindi ganun kahaba yung pila. So guys, medyo mahaba yung pila, pero in fairness naman mabilis. Ayan guys, malapit na tayo. And palang mahabang pila na to is standard cabin. And yung wala masyadong pila yung crystal. So I think yung mga tao is prepared nilang mag-crystal cabin going back here. Kasi nga medyo, most of the time wala kasing kasabay. Pag naka-crystal cabin ka, pabalik. And yun din yung mga suggested sa mga YouTube standard cabin pagpapunta. Tapos mag-crystal cabin ka kapag pabalik. So we're here guys. Ang maximum packs guys ng cabin ay 10. Pero since mahangin, I think baka less than 10 ang i-allow nila. Kahit siguro mga 5 lang sana. So medyo maambon pa rin. Kung mapapansin nyo, foggy. Nakita ko yun ang inalaw nila 8 para masyado masikip. A few moments later.
Finally guys, ayan. Mapag dito guys. Kakababa lang natin ng Longping Village. And yung cable car guys, siguro it took us mga 20 minutes. 20 to 25 minutes ride going here. And as you can see, wala tayong magagawa nito kasi nga umulan. So we'll see kung ano yung pwede nating makita at mapuntahan dito within Longping Village. And guys, as you can see, wala kayo masyado makikita kasi foggy. Piling ko hindi rin ako makikita. Nakikita nyo ba ako? Ayan, bahala na. Ayan guys. So anyway, this is the Longping Village. And pagbaba nyo ng cable car, may mga souvenir shops. And then dun din yung mga feature. Doon nyo i-claim kung gusto nyo kunin yung mga picture ninyo. And then unang spot dito guys is yung kanilang mga restaurants and shops. And kapag nag-purchase kayo sa Klook with meal, you can choose, I think may parang resto lang siya na kung saan kayo pwede mag-claim. Ayan guys. Magaganito lang tayo. Wala ang foggy. May Big Buddha dito guys, doon pa banda. So hindi natin sure kung makikita natin, pero makikita natin talaga kung aakyatin natin. Pero ganda sana guys kung nasa ilalim ka pa lang, bago ka pa lang umakyat, makikita mo na siya. Siguro ipopost ko na lang, papakita ko sa inyo yung mga pictures na kinuha namin nung nandito kami last 2019. Baka magtaka kayo kung ako yun o hindi. Payat pa tayo dun guys, sexy pa tayo dun, active pa ako nun sa exercise. Pero ngayon since natigil tayo, ayan, doble yung laki natin. So anyway, ito again yung Longping Village. Maraming restaurants and shops dito guys. Kung gusto nyo kumain, hindi kayo magugutom. Ayan. Tcharan! Actually, meron ako napili kasi pag nag-purchase kayo ng meal sa Klook, meron din dong menu kung saan kayo restaurant pwedeng mamili at kumain. Meron na ako yung Matsusaka Express. Ayan. Ayan. Tapos nakita ko na rin, namili na rin ako. Syempre yung doon tayo sa mas mahal, I think nasa 150 Hong Kong dollars yung meal na yon. So time check, it's 12:13. Lunchtime na kasi. Pwede naman tayong kumain or pwede muna tayo maglakad-lakad. Sige. So guys, lakad muna tayo. Pakita ko kayo na 360 view ng Longping Village doon sa may part ng mga restaurants nila. Yeah, hello. Hello. So foggy. Ayan, sige. So mag-virtual tour tayo dito. So ito guys, Matsusaka Express, dyan tayo kakain later. Siguro na muna natin kung makikita natin yung Buddha or akitin natin para yung tipong magpakapagod muna tayo bago tayo bumalik dito. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for. And guys, welcome to Longping Village. And by the way, this area, yung mismong Longping Village, medyo malawak. Ayan, makikita nyo. May Pauline Monastery, tapos may Giant Buddha. Ito, yung aakyatin natin. Meron pang Wisdom Path. Tapos may Tai-O. Bus yan guys, kung gusto nyo pumunta dito. Pwede kayo mag-bus. Falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's only. Ayan, so pahinga muna tayo dito guys.
Siguro mga nakaka 200 meters din tayo from cable car nung nag-exit tayo going here. And ang pinaka-highlights nila dito or yung pinaka-pinupuntahan is yung Big Buddha, yung Pauline Monastery at saka yung Wisdom Path. Pwede rin kayo mag-trail kung gusto ninyo. And as you can see, yan sila. Maraming tao. Time check guys, it's 12:30 PM. Aakyatin natin yung Big Buddha para mapakita ko sa inyo kung ano yung meron sa taas. Pero I hope makita natin kasi sobrang foggy. Kakatapos lang ng ulan. Doon may announcement naman sila bago kayo sumakay ng cable car going here na sabi is yung visibility is super low. Kahit nung nasa cable car, kung mapapansin nyo talagang white, all white. Para kaming nagpapapicture sa white background. So anyway, ang suggestion ko guys, kung gusto nyo masulit dito sa Ngongping Village is punta kayo by bus. Punta kayo bago mag-open yung cable car. Kasi nag-open yung cable car ng 10, doon pala mag-start yung mag-line up yung mga tao. Well, in fact, open na tong Ngongping, I think 24 hours. So parang kung magbabas kayo from Tungchung, darating kayo dito let's say mga 8, you're 2 hours ahead dun sa mga magka-cable car. Masasulit nyo. Makakapagpa-picture kayo kung gusto nyo magpa-picture, kung gusto nyo umakay sa Big Buddha, go. Pero yun nga lang, it depends pa rin sa weather kasi katulad ngayon, kahit naman maaga kayo dito, wala kayong kasama, mag-isa kayo nagpipicture. Kung ganito naman yung foggy, ayan, mapapansin nyo sa likod, wala rin. Actually yun lang yung pinaka pinupuntahan, yung Big Buddha talaga. Pauline Monastery at saka yung Wisdom. Excuse me. So again, yun lang yung pinupuntahan dito guys. Tapos, galing na rin kami dito kasi, kukwento ko na lang ha. Ang last Hong Kong kasi namin ay 2019 pa. So maganda yung panahon. I think January yun guys, pero maaraw. Nakapunta kami dito, nakapagpa-picture kami sa Big Buddha. So ang gagawin ko, ganito na lang. Since may mga photos pa naman ako during my last visit here sa Hong Kong. Ipa-flash ko na lang yung mga pictures para at least may idea kayo kung gaano kaganda dito sa Ngongping Village kapag maganda yung weather. Pangbawi natin. Maganda dito actually. Tapos kung sikat yung araw, kasi yung araw syempre nagbibigay kulay dun sa mga like sa mga puno, sa Buddha. Maganda talaga. Kasi katulad nito, tingnan mo, pag magpapapicture medyo gloomy, pangit yung kulay. So anyway, yung flight natin kanina is 5:40 in the morning. Dumating ako sa NAIA Airport Terminal 3 around 2 AM. Medyo nag-hesitate pa nga ako guys na pumunta na maaga sa airport. Kasi first, alam ko kasi na pag madaling araw, konti lang talaga yung pila sa immigration. Second, hindi ko kasi alam guys kung bukas yung airport lounge ng PAGS or even Marhaba lounge. Kasi ang ginagawa ko kapag may international travel tayo, ginagamit ko credit card privilege natin para makapag-access ng airport lounge. Kaya kahit maaga tayo matapos sa immigration, which is normally na maaga naman talaga natatapos, like meron pa tayong mga 2 to 3 hours na waiting time bago mag-boarding. Tumatambay talaga ako sa airport lounge para lumapang. Para kumain. So yun, luckily, bago pa lang ako dumating, sige, ito quick step by step lang tayo. So kapag may mga flights kayo guys, make sure na within 72 hours before your flight, makapag-fill up na kayo ng e-travel. And bago na pala yung e-travel guys, ngayon, required na yung selfie ninyo or any photos, basta kayo. Plus, kailangan nyo na rin mag-register, mag-sign up. Babalik naman kayo ng Pinas, hindi nyo na kailangan mag-fill up ulit from the start. Or kung mahilig kayo mag-travel talaga international or abroad, may logins na talaga kayo. Hindi nyo na kailangan mag-fill up ng mga basic information ninyo. Yung mga flight details na lang, na part. And then, ang ginawa ko, nag-online check-in din ako sa Cebu Pacific kasi nag-aalaw na sila ng online check-in, I think 72 hours din before your flight. Kapag nag-online check-in kayo, hindi kayo makakakuha ng boarding pass kasi kailangan nila kayong makita and yung check-in is ipaprocess pa doon sa counter mismo.
Ayun nga, mag-alat kayo ng mga 3 to 4 hours or 4 to 5 hours for international flight para maaga kayo sa airport. Tapos pagpasok nyo, pwede na agad kayo magbayad ng travel tax amounting to 1,620. Tapos sunod nyo na yung pila sa counter kung anong airlines ninyo. Mabilis lang naman kasi since nakapag-online check-in na kayo. So mabilis lang, natapos ako. So ang ginawa ko, ito. Marami kasing restaurant sa 4th floor. So hindi pa ako pumili sa immigration. Ginawa ko, pumunta muna ako doon sa yung McDonald's para silipin kung open yung Pugs or Marhaba. So nung nakita ko guys na open yung Pugs at saka Marhaba, syempre laking tuwa ko. Nagmadali akong pumila sa immigration. And luckily again, mabilis lang yung pila. So yun, after nun, nag-Pugs tayo and lumapang tayo. Lumamang tayo ng lumamang. Siguro nagstay ako doon mga 2 hours. And then, dumaray siya tayo sa boarding gate, naghintay. Medyo magulo lang si Cebu Pacific kanina kasi parang palipat-lipat ng gate number. And then, tapos delayed pa siya ng 1 hour. So parang nasa plane na kami guys, naka-idlip na nga ako. Tapos nasa airport pa rin. Sabi daw for clearance kasi yung traffic, etc. etc. and so. Pero okay naman so far kasi nakarating pa rin naman kami dito sa Hong Kong ng safe. Yun naman ang mahalaga. Huwag niyo tayo mag-inarte kung gano'n kasi hindi naman uncontrollable naman yung mga ganong situations, mga scenarios. Ang mahalaga is nakapag-Hong Kong kayo, nakapag-travel kayo, nakarating kayo ng safe dito. So be thankful. So kaya kapag magbabala kayo dito guys, make sure na pag-ipunan nyo, may budget talaga kayo. Kasi mahirap din naman yung tipong nagtitipid kayo, hindi kayo makakapag-enjoy. The fact na napagplanuhan nyo to, siguro at least may time pa kayo mag-ipon, may budget kayong pumunta dito, gawin nyo kung ano yung gusto nyo gawin, experience nyo lahat ng attractions na meron dito sa Hong Kong. Hindi kayo magsisisi. Hindi naman siya nakaka-disappoint guys. Huwag lang kayo pupunta ng mga summer time dito. Na-try ko na rin dito ng summer ng around June, July. Ay nako, as in sobrang init. Lalo na kung maarte kayo guys na talagang mainitin kayo. Maganda magpa-picture, maganda yung makikita ninyo pero yung kayo mismo maiirita. Mainit talaga. So anyway, that's it. Let's continue our virtual tour. So, pasensya na guys, wala kayo masyadong makikita yan, no? Nagpa-foggy na naman. Parang mas okay pa yung sa ano yun, no? Sa Maokong Gondola. Foggy pero yun na yun eh. Wala kang may expect kundi yung lamig, yung cable car, plus the view. Tapos dito kasi, maganda sana, may Big Buddha makikita. Kaso yan, no? Tapos yung mga aso, nagkalat lang. Marami pa rin umakit, oh. Ayan. Yung ito pala. Ayan pala. Marami pa rin guys umakit. Pero yun nga lang. Baka foggy na sa taas, oh. Guys, kita nyo ba yan? Ayan yung Pauline Monastery. Tapos, ito, yung Big Buddha, nandyan dapat. Kaso, wala tayong makita. Anyway, sige. Mag-slideshow na lang tayo. We are done here sa Pauline Monastery and actually malawak pa siya guys. Meron pa dito sa side na to, meron mga cafes doon. Pero since ito lang naman makikita mo rin dito, let's head to the Big Buddha. So yung Big Buddha guys is merong 268 steps before you reach the top. O diba? Google lang yan. So anyway, look oh. Hi! In fairness, kanina pawis ako from airport going to Tung Chung pero lumamig naman siya. Akitin natin
Tapos siguro magstay lang tayo dito mga 10 to 20 minutes. Tapos baba na tayo. And then let's head to our lunch. May mga toilet naman dito guys, nagkalat. So kung ihi na kayo, takbo. Ayan. So meron ako nakikita dito sa park na to. Ayan. Ito lang yung hagdanan. Hagdanan going up to the Big Buddha. Dito lang guys meron. Stop muna tayo dito. Ayan guys. Kasi naman hindi tayo nag-exercise. Hindi tayo nag-prepare. Knowing na ang Hong Kong ay puro lakad. Grabe. Siguro lakad ng 10 seconds, pahinga ng mga 5 minutes. Pero look at the view. Whew. Ang maganda kasi dito sa Hong Kong, malamig. Kaya kahit umakyat ka ng umakyat, maglakad ka ng maglakad, pahinga ka lang ng konti kasi mabilis maka-recover yung katawan kasi nga malamig. Compare sa kapag summer dito, ay nako, sobrang init. Yan. On top of the Big Buddha here in Lantau Island, and as you can see, there he is. Guys, we are done dito sa Ngong Ping and pupunta na tayo dun sa ating resto na napili to have our late lunch. O yan na, inakit ko para sa inyo kahit nakapunta na ako dito. Pero again, papakita ko sa inyo yung pinakitsura niya pag magandang weather, pag maaraw. At least may options kayo or may choice kayo kung gusto nyo pumunta dito ng summer or ganito. 지금에 맞춰진 걸까? Kwento ko lang guys na medyo disappointed ako dito sa food. Though okay naman siya, sakto na. Kung mapapansin nyo sa picture, ang in-order natin ay Japanese curry omelette rice with pork cutlet, which is yun yung nasa mismong menu na binigay ni Klook with miso soup. And as you can see sa binigay sa atin is walang miso soup, and also yung food na nasa picture at least kahit pa paano may kasamang carrot and potato. Pagdating sa atin as in plain Japanese curry omelette rice with pork cutlet. Tapos itong soft drinks natin guys, dalawang soft drinks yan, umabot yan ng 500 pesos. 1 hour later. Alright guys, so we are done with our late lunch here sa Matsusaka Express, that one. So medyo hassle at saka hindi clear yung instruction. Kung may QR code kayo guys na may add-on na meal dyan, kahit sa mga resto dyan, kailangan nyo munang pumunta dun sa may counter ng 360 para yung QR code niyo i-scan nila, then papalitan nila ng parang voucher, tapos saka kayo makakapila. So syempre pagod tayo. Pagod tayo from here, kahit sabihin mo sandali lang yan, medyo packet kasi nakakapagod. Parang pagdating ko kasi doon kanina, parang ready na akong kumain ulit.
So anyway, sakto lang. For me, marami siya, nakakabusog, laman tiyan. Pero for the taste, sakto lang siya guys. Parang mas marami pang pwede kayong makainan dito na worth almost 1,000 din yun, na masarap. Parang nakita ko doon na masarap po, na burger, tsaka mga chicken wings. So anyway, for experience na lang din. So we are done guys sa Ngong Ping experience natin. So last 360 hello. Ayan, nahilo kayo. So anyway guys, again we are done here sa Ngong Ping village. Sasakay ulit tayo ng cable car, standard cable car going back to Tung Chung. Kukunin natin yung luggage natin, tapos mag-check-in na tayo sa ating accommodation around Tsim Sha Tsui sa Harilela Mansion. So time check, it is 2:11 PM. So we're actually on time. 2:30 kasi yung nilagay ko sa itinerary na aalis from here going to our accommodation. So that's it. So guys, last look of the Ngong Ping village. A few moments later. So guys, I am back here sa basement 3 ng City Gate Outlets. So now we are going to claim or redeem our retrieve pala our luggage. So gagawin natin English again, tapos retrieve. So follow the instructions. So sabi dito, once na retrieve nyo na, hindi na kayo pwedeng makagamit ng the same locker kasi ibang charge na ulit yun. So click on OK lang, and then door number tapos password nyo. Akala kong price guys, $369. So $80. Okay, so there you go. $80. So bali 40 Hong Kong dollars per 2 hours siya guys. That's really it guys, and I hope na enjoy nyo ang ating Ngong Ping 360 cable car and Ngong Ping village experience. So kung nagbabala kayong pumunta ng Hong Kong, hindi pwedeng hindi nyo may isasama sa inyong itinerary ang Ngong Ping village. So guys, kung first time nyo sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel Mark Paragos Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. More travel, more fun, enjoy life to the fullest, and always ingat sa inyong mga future lakad, future travel, and see you on my next Hong Kong travel vlog. Momo chup chup.